Yan. Um, Saan ko ito lalagay, guys? Para hindi makita. Okay, so top 3 actions of a successful networker. Okay? Malaki ang tulong nito sa mga tao na nagsisimula, especially yung mga tao na first timer sa ganitong klase ng negosyo. So there are 3 things na kailangan mong matatandaan, kailangan mong alalahanin kung paano mo gagawin itong negosyong ito. Okay? So lahat ng bagay nagsisimula sa tinatawag nating mindset. Kasi may kasabihan po, mindset plus action equals result. Okay, guys, ulitin natin ha. Mindset plus action equals result. Alright? So sa mga tao ngayon na nakikinig, yung mga resulta na meron ka ngayon sa buhay mo, for example, bakit ganun ba parang taba-taba ako? Because yung actions mo everyday, probably, baka kain ng matamis. Ang lakas mo kumain ng kanin, ang lakas mo kumain ng chocolate. Kumakain ka bago matulog. Pagkakain mo, tulog, higa ka kagad. So kahit anong gusto mong pumayat, kung yung actions mo naman ay kasalungat ng kagustuhan mo, bali wala. Gusto mo nga, ganito guys gusto mo pumunta ng Baguio, ang intention mo, ang mindset mo Baguio, pero ang action mo, sinasakyan mong bus papuntang Batangas. So kahit tama yung mindset mo, pero mali yung ginagawa mo, ang resulta, mali. Yes, sabi mo, gusto mo maging successful sa negosyong to, pero yung actions mo, hindi ukma dun sa mindset mo. Last week, pinag-usapan na natin yung top 10 mindset. Ano ba yung tamang mindset? Because alam naman natin lahat ng bagay nagsisimula sa mind. Kung ano laging iniisip, ano na laging laman ng ating thoughts becomes reality. Now, kulang yun. Oo, isip ka ng isip, yayaman ako. Makikita ko din yung alas ko. Makikita ko din yung leaders ko. Makikita ko din yung mga taong ah para sa akin. Makikita ko din, pero araw-araw kang tulog. Araw-araw ka na sa bahay. Araw-araw hindi ka nagpo-post. Araw-araw hindi ka nakipag-usap. Araw-araw ah, TikTok ka ng TikTok. TikTok ka ng TikTok. Buti ko nagpo-post ka tungkol sa business mo, pero hindi eh. View ka ng view ng mga content ng iba. Actions plus mindset equals result. Na kung yung resulta ng buhay mo ngayon, ilang taon ka na? 40, 50, 55, 60? Yung resulta mo ngayon, this is all based from the mindset na pinrogram sa'yo nung bata ka at yung actions na ginagawa mo araw-araw, kaya ganito ang buhay mo ngayon. Kaya ka nakatira sa ganitong bahay, sa ganitong sasakyan, tapos ganito ang laman ng bangko mo, kasi ganito ang set ng kaibigan mo, ganito ang lifestyle mo because sa actions at mindset mo. Na yung mga tao na sa paligid natin ay may malaking impluensya sa mindset, mindset at actions natin. 0 to 7 years old, ito yung utak natin, programmable. Ito yung theta wave, theta mode. Ibig sabihin, whatever nung bata ka, lagi mo nadidinig, lagi sinasabi ng mga tao sa paligid mo, napoprogram sa iyo. Paglaki mo, mag-aral ka, magsipag ka para maganda ang iyong trabaho, para gumanda ang iyong buhay. Diba? Top employee of the month ka. Kasi na-program ka ng ganun. Pero ang mga in-check, iba ang program. Paglaki mo, hanap ka negosyo. Paglaki negosyo, gaganda buhay mo, yayaman ka kasi ikaw nagnegosyo. Yun ang pinoprogram ng mga in-check sa mga anak nila. Pero ang Pilipino iba. Anak, mag-aral ka mabuti, tapusin mo yung pag-aaral, gawin mo homework sheet work mo para makahanap ka ng magandang trabaho. Pag nakahanap ka ng magandang trabaho, punta ka sa ibang
bansa. Pagdating mo sa ibang bansa, kita ka malaki, padalan mo si mama ng pera. Kaya sa mga ka-age ko ngayon, 40 years old, di ba yung pinaka-paborito mong kanta nung 90s? Yun at yun ang hinahanap mong pinapakinggan. Kasi nung 90s, yan yung lagi mo nadidinig nun. Binabalikan mo. That's why people, tayong lahat, what we watch, what we hear, who we with, Tagalog na lang. Ano pinapanood natin, ano pinapakinggan natin, sino kasama natin ay may malaking epekto sa buhay natin. Kaya tayo ganito ngayong araw na to because sa mga tao, sa pinanonood natin, sa binabasa natin, sa mga kasama natin. Malaking epekto yan. Kaya nagkakaroon din ng malaking factor yung mga actions natin sa buhay natin. Ngayon, bago natin simulan to, ang tanong ko lang, sino ba dito sa loob ng 11 na tao sa centering na to ang gustong magbago ang buhay niya na itong 2024 magkaroon siya ng financial abundance? Bigyan kita ng figure, at least kumita ka man lang ng, tamo guys ha, ibang mindset sa grupo na to ha. Ulitin ko yung word ko ha, kumita ka man lang ng 1 milyon kada buwan. Type, Siyempre, ako. type nyo lang sa chat group pag manahiya magsalita. Sino dito sa 11 na nakikinig ang gusto kumita kahit man lang 1 milyon kada buwan? Type ako. Kahit sa chat, mamanahiya magsalita. Pwede na natin ako. Ako, sasagot ako. Ako, gusto Hirap kong kitain ng 1 milyon, no? Buwan-buwan isa, pa. Sarap buwan-buwan. nun. Buwan-buwan. Di ba? Ako. Okay. Now, yung income, that is called the result. Tama na guys yung mindset natin eh. Ilang beses na natin pinag-usapan yung top 10 eh. Ngayon, meron tayong pag-uusapan na hindi pa natin napag-uusapan. Yung top 3 action. Number 1, kilala niyo ba si Michael Jordan? Di ba si Michael Jordan ang pinakamagaling na basketball player sa mundong itong nilalang na wala pa nakakatalo sa kanya hanggang ngayon. He is the number 1 basketball player in the whole world. Michael Jordan. Eh, bakit siya naging magaling? Meron siyang 3 ginagawa araw-araw ng buhay niya. Araw-araw. Meron siyang 3 ginagawa. Ano yung number 1 na ginagawa niya? Pinapractice niyang mag-dribble ng bola. Pinapractice niya yung dribble. Araw-araw nagdi-dribble siya. Araw-araw nagdi-dribble. Kahit walang laro, nagdi-dribble yan. Every day. Pangalawa, ang pinapractice niya, meron siyang outside shooting. Yung paikot doon sa may 3 point, 3 area. Outside shooting. Paikot yan. Everyday yan. Everyday nagpa-practice yan. Outside shooting. Outside shooting. Kahit may game mawala. Championship mawala. Nagpa-practice yan. Tapos, inside shooting. Ibig sabihin yun na yung nag-layup siya, dumadunk siya. Inside shooting tawag doon. So may 3 siyang pinapractice araw-araw. Dribble, outside shooting, inside shooting. Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit. Wala nagbabago, paulit-ulit lang. May laro o wala, ginagawa niya yun. May birthday man, may kainan man, merong may namatay sa kapitbahay, ginagawa pa din yan. Kumbaga, no buts, no maybes. O, wag na tayong lumayo, guys. Wag na tayong lumayo. Adobo na lang. Di ba sa mga nagluluto, especially si Ma'am Ann Garcia, pag nagluto ka ng adobo, ano yung 3 hindi pwedeng mawala para makapagluto ka ng adobo? Bawang, Suka, suka, toyo. tapos. Basta meron kang bawang, may suka ka, at may toyo ka, kahit walang laman, adobo tawag dun. Tama, mali? Hindi. Sausawan yun, partner. Ay, sawsawan pala yun. Adobong sawsawan, di ba? Anong point natin dito, guys? Hindi ka pwedeng mag-adobo nang wala ang isa. Nakarinig ka na ba adobo suka lang? Uy, yun. Yung adobo niya suka lang, walang toyo. Uy, oh, astig Yung yung ano mga niya. naunang adobo, partner, mga Spanish adobo. Walang toyo. Walang toyo, di ba? Imagine mo, suka lang tsaka Bawang, bawang. Ano suka, yun? asin Sinigang? lang. Tin. Parang, Puti pero, talaga adobo nila. di ba, Adobo Bicol.
Adobong bay. Oy, si JM nandito, ng Olonga po. Di ba tayo, sanay tayo, no? Pag sinabi mong adobo, unang papasok sa utak mo, adobo, kailangan dyan ng suka, Toyo. toyo, bawang. Bawang. Isa lang mawala dyan, hindi na adobo yun. Tama? Isa lang ha guys, isa lang. Isa lang ang mawala sa recipe ng adobo, hindi na adobo yan. Ganon din sa networking. Isa lang ang mawala, isa lang ang hindi mo ginagawa, hindi na adobo yan. Isa lang ang hindi gawin ni Jordan sa araw na yon, hindi na siya nag-practice ng araw na yon. Dribble, outside, inside shooting. Isa lang ang mawala. Tandaan na, tandaan ulit, tandaan. Isa lang ang mawala, hindi na adobo yan. Ngayon, ano yung una nating action? Napakasimple naman. Lagi naman to pinauulit-ulit na natin. Ilang beses na natin pinag-uusapan to. Araw-araw, magpe-present ka. Yan yung dribble. Yan yung suka. Suka pa lang yan. Hindi pa yan, hindi pa yan toyo, hindi pa bawang yan. Pero hindi pwedeng mawala yan. Dito sana walang tamaan ha. Sana walang tamaan. 2 buwan ka nang hindi nagpe-present. Tapos, sa Sabado, malungkot ka, lahat kami may cheque, ikaw lang ang wala. Di ba? Kasi yung una, hindi mo ginagawa. Yung araw-araw na pagpe-present, at least 10 araw-araw. Imagine nyo na guys, ilang oras sa loob ng isang araw? 24 hours. 8 hours ka natulog. So may 16 hours ka natira sa mundong ito. Yung 16 hours na yan, ang tanong ko, paano mo to ginamit? 16 hours natitira, yung 4 hours sa loob ako ng CR. Yung 4 hours, nag-lunch, 2 hours nag-lunch ako, 2 hours nag-dinner ako, so 8 hours na yon. Ilang oras na lang ang ginamit mo para i-build yung negosyo mo. Ilan na lang? 4? 2? At hindi ka pa focus? Wala talaga. You are just wasting your time. People like Michael Jordan, people like, sorry angat ko lang bako ko konti. People like me, I don't know how to waste my time. Pag dilat ko, alam ko, gumagalaw na yung oras. Kakain ako, magdadasal ako, magdadjog yung sandali, upak na ako. Network na ako. Kasi alam ko, mamayang konti, gabi na ulit. Matatapos at matatapos yung oras na to. So wag na wag na wag na wag mong aaksayahin. Ang isang bagay na alam mong mauubos at matatapos, dapat yun pinagkakahalagahan mo. Tandaan mo guys ha, pwede kang maging mayaman at pinakamayaman na tao sa buong mundo pero hindi mo kayang ibalik yung May 9, 2024. Lumipas na yan. May 8, 2024, lumipas na yan. Ang tanong ko, paano mo ginamit yung araw mo? Yung 16 hours na binigay sa'yo ng Diyos ngayong araw na to, yung 16 hours na doon, yung 8 hours ginamit mo pa kaka-Netflix. Tama, mali. Ito, bahay lang, Netflix. Ito, pasyal-pasyal lang. Guys, everyday dapat may akong kinakausap. Di ba may usapan nga tayo dito? Ang trabaho mo dito, 1 taon lang. 1 year ka lang magne-network pero habang buhay kakikita ng 1 milyon kada buwan pinakamababa. Ulitin ko 1 year ka lang magtatrabaho pero habang buhay kakikita ng milyon kada buwan. Wala ka na makikitang negosyong ganyan sa labas. Mali pa yung spelling ko. Daily presentation. Kulang ng T. Napansin ko. Tamo kakamadali ko. Daily presentation, at least 10 meetings a day. Why? Tuwing nagpe-present ka, lagi mong tatandaan para ka magsasaka. Ikaw yung magsasaka sa bawat taong kinakausap mo, pinepresenta mo ng negosyo mo, hindi naman kailangan sumali yan eh. Nagtatanim ka lang. Ang isang magsasaka na nagtatanim ng 10 buto araw-araw, ganun ka din. Naghahanap ka ng 10 taon, tataniman mo ng negosyo mo. Hindi lahat yan sasali ngayon.
Pero darating ang panahon, maniwala ka, Pexman, dadating ang panahon, babalikan ka niyan. Pag wala ng pera yan, babalikan ka niyan. Uy, An, parang gusto ko na magnegosyo na inoffer mo sa akin last year ha. Alam mo bakit? Nung inoffer mo sa kanya yung negosyo, ang dami ng pera. Nung wala na siyang pera, naghanap siya opportunity, ikaw ang unang-unang naisip niya. Lagi niyo tatandaan yan. Kasi bro, guys, for example, si Rai, no? Si Rai, lahat ng kakausapin mo, Rai, yung 10 kakausapin mo, hindi lahat yan sasali, pero darating ang time, yung 10 na yan babalik sa'yo. Rai, gusto ko na sumali sa business mo, mukhang okay pala yung coffee business mo na yan. Uy, okay pala yung ano mo. Because time will come, lahat ng kinausap mo, maaalala ka nila at their lowest point. Tandaan mo ang tao, pag may pera yan, hindi tayo papansinin yan. Pero pag wala ng pera yan, naghahanap na ng opportunity, wala ng trabaho yan, wala ng income, bumabagsak na ang income niya, nababaon na saan saan, maghahanap na ng pagkakakita niya ng unang-una niyang mapapasok sa isip, ikaw. Bakit? Ito ang pinakamadaling kumita ng malaking pera sa pinakamadaling panahon. Nangyari sa akin yan. Si Boss John, nag-usap kami 2 years, 3 years ago. 3 years ha? Nag-usap kami harapan. Hindi nga 3 years 10 years ang una, 10 years ago. After that, 3 years ago. Tapos nasan ako ngayon? Nandito ako. Kaya malalim ang paniniwala ko sa lahat ng kinakausap mo, wag ka malulungkot na hindi sumali kasi darating yung panahon at pagkakataon, babalik yan sa'yo. Miss Ana Resio, naalala mo yung pinisend mo sa akin sa Laguna? Gusto ko pala, pwede ba ako mag-join? Babalik yan. Nangyari nga sa akin 10 years ako pinisenta, inayawan ko. Bakit? Dami kong pera nun eh. Di ba? 10 years ago, dami kong pera, tapos magtatrabaho ako. 300 mahigit na milyon yon. Ilan lang mga anak ko? 2 lang. Cold cash ako nun. Loaded na loaded ako. Ang pera ko nun, maleta. May litrato ako, pwede kong pakita sa inyo. Totoo yun. Maleta. Ba't ako magninegosyo? Panahon nun, dami kong pera. O, ika-third year. Nag-iisip-isip na ako. Sabi ko ba, naubos na yung pera ko? Uy, kita na naman kami. Hindi pa rin ako sumali. O yun, naubos na talaga yung pera ko. Tumawag na ako. Go, sasali na ako. Yun din ang mangyayari sa'yo. Yung insurance agent na kinausap mo last week, sasali din sa'yo yan. Yung minute mo sa BGC na isang araw na hindi ka pinapansin, sasali din sa'yo yan. Ang point, kinausap mo ba? Hindi ka nagtanim eh, ngayong araw na to. Sure ako, dito sa loob ng 11, di ako mag-mention ng pangalan. Kung hindi ko mabibilang sa 5 ang nagtanim ngayong araw na to. Ang tanim, ibig sabihin nun, may 10 tinaniman na tao. Ano yung 10 tinaniman? Kinausap about sa package, about sa product, about sa complan. Hindi yung chit-chat lang ha. Uy, kamusta ka? Business partner, kinausap ko naman eh. Anong usap yun? Hindi. Ang usap, pinakita mo yung package, pinakita mo yung complan, pinakita mo yung product. Buo. Hindi. Chinat ko naman. Na-chat ko. Nagchat-chat-chat kami. Chat-chat tawag doon. Hindi presentation. Pag sinabi mong presentation, sinabi mo 5288, sinabi mo coffee, sinabi mo 90,000 per month, sinabi mo itong income. Yun ang presentation. Number 2, pag nagagawa mo na yan, guys, nagiging parte na ng buhay mo yan. Oh, by the way, nandito nga ba yung taga Davao? Tingnan mo. Merong campaign kada linggo. May bago ba yan? Okay. Kung meron kang routine na everyday may kausap na 10, every week may pay-in ka. O ganito na lang. Lahat naman, hindi gumalaw ngayong linggo to, di ba? O ba't may food cart tayo? Di ba hindi ko naramdaman hindi mo paggalaw? Hindi ako affected. Ang tanong ko, ikaw. Kaya don't worry about me. Because I'm okay. I am worrying about you. Kaya wag mo iisipin na hindi, pinapahataw ako kasi para kumita. Hindi ah. Hindi ko dama yung pag hindi mo paggalaw. Ang nadadama ko,
Naawa ko sa'yo kasi naglabas ka ng pera, madaming kumikita na, ang dami na lumalaki yung negosyo, ikaw, ganyan pa din. Don't worry kapatid, hindi ako affected kaya di ka gumalaw. Ang sinasabi ko lang, gusto ko kasama ka. Pansinin mo ha, pansinin mo to, real talk to. Ilang buwan ka na, pero may cheque pa rin ako. So this is not about me anymore. Kaya wag na wag mo iisipin yun. Ang iniisip ko, ikaw. Kasi bro, sis, ang ganda ng negosyo. Meron lang tayong kailangan gawin. Gusto kitang tulungan. Pero kung gagawin mo tong lahat ng sinasabi ko, kapatid, maniwala ka, yung anak mo may magandang buhay. Yung asawa mo may magandang buhay. Yung kaibigan mo, wag na tayo lumayo. Yung sarili mo, binibigyan mo ng magandang buhay. Di ba, misa ka na mabuhay, kailangan ganito pa, nagtitipid. Misa ka na mabuhay, kailangan ba sasakyan ganito pa? Hindi ako materialistic, pero iba yung komportable ka. Misa ka na mabuhay, dapat ganito pa ba yung bahay? Hindi ako materialistic, di kita ginajudge, pero wala naman sinabi si Lord na masamang yumaman. Ang mas gusto niya, maging maganda ang buhay mo. Kasi alam ko, pag madami kang pera, mas nakakatulong ka sa iba. Pag madami kang pera, mas less stress ka. Pag madami kang pera, mas madami kang natutulungan. Hindi ako materialistic, pero alam ko, sabi ng Diyos, gusto niya, masarap ang buhay mo. Hindi ako materialistic, pero sa mundo tayo, kailangan natin ng pera. Kailangan, every week, dumadami ka. Kailangan, every week, nadadagdagan ka. Huwag mo ko isipin. Iniisip kita. Ikaw, sayang. Huwag mo ko isipin, kapatid. Bukas may direct akong bago. Huwag mo ko isipin. Iniisip kita. Sa sobrang kaiisip ko sa'yo, every night, 9 p.m. Imagine mo, nakahiga na ako kanina, 8 o'clock. Nakinig naman ni Ann Garcia. Tatayo pa ako ulit para lang makipag-centering sa grupo. Kasi nga, gusto ko, guys, makita nyo yung ganda ng network marketing kasi sobrang ganda. Sa sobrang simple, sa sobrang ganda, kung gagawin lang natin yung mga simpleng bagay, Diyos ko po, hindi ko ma-explain sa inyo. Imagine nyo guys, nakikipagkwentuhan ako kay Boss Carl noong isang araw. 9 million mahigit na naman si Dayan Tan, isang buwan. Grabe. Ako na lang. Guys, ilang taon lang yun? 30 anyos, 9 million a month. Dito madami ng nagkaedad. Hindi nga nakahawak na 1 million, isang buwan, dalawa, tatlo, apat na lima eh. 9 million mo na per month. Guys, yun yung buhay na para sa atin. Yun yung buhay na para sa'yo. Kung gagawin natin ito ng tama. Kung tataasan mo lang ang tingin mo sa negosyong ito. Kasi for some people, without mentioning names ha, mababa ang tingin mo sa negosyo ito, pero hindi kapatid. Mas mababa ang tingin natin sa negosyo ng iba. Yung negosyo na ginagawa nila, sa 10 ganun na negosyo, siyam doon baon sa utang. Dito, pag nag-network ka, hindi ka mababaon sa utang. Kasi wala kang puhunan. Ang puhunan mo lang naman, laway, oras. At dito sa industriya ng network marketing, dito ang pinakamadaming yumaman. Alam nyo ba guys, may studies pa sa network marketing, out of the three biggest industry, uh, luxury, goods, yung mga artista, mga Hollywood. Alam nyo ba, I think meron ako dito mamaya sa slide, sa network marketing industry, doon ang pinakamadaming yumaman na tao. Compared sila kila Kanye West, kila Justin Bieber, kila Michael Jordan, yung mga football player. Football player na to ah. Cristiano Ronaldo. Mga $1 million earner yung mga yun. Pero according to study sa network marketing, mas maraming yumaman kaysa sa mga iba't ibang larangan. So ibig sabihin, ano ba yung scam? Doon nga walang konti lang yumaman, dito madami, tas tawag sa atin scam. Di ba parang may mali? Dapat nga the more yung mga tao, dito sila pumupunta kasi dito madami nang na-approve. Guys, be proud on your business. Kasi itong business na to guys, walang pinagkaiba. Mas mataas pa to kaysa sa pagiging doktor. Kung paano natin respetuhin ang doktor, ang abogado, ang isang artista, ang isang sikat na artist, boss, ma'am, mas matindi to. Kasi milyon ang dala mo dito.
Pag pumunta ka ng opisina natin, ginagawa nyo na ng taxi Lamborghini tsaka Ferrari. Pero sa ibang tao, malaking bagay yun. Pero sa atin, normal na sa inyo. Normal na nga sa inyo naka-helicopter eh. Pero sa labas, iba yun. Because this industry is a multi-million dollar industry. This is the biggest industry that you will ever see. So lagi mo lang tatandaan, you have to have at least to guys ha, at least. Ibig sabihin hindi ka na pwedeng bumaba pa dito, Diyos ko po. Di ba napag-usapan natin isang araw to? Ito yung parang pupo. Ito yung parang pupo na where hindi mo nahugasan na parang bakit ganito? Isang linggo, wala. Dapat yun, ew. Dapat ew. Ang feeling, ew. This is not real. This shouldn't be happening. Hindi to dapat. Ako wala akong linggong ganyan. Kung may linggo akong ganyan, the next week bawi yun. I used to run 900,000 members with 300 people na millionaires under me. And my principles are always intact. My principles are simple. My principles are always easy. Sa sobrang simple niya at sa sobrang dali niya, mga ibang tao ayaw nang gawin. Di ba? Para mabuhay ang tao, tatlo lang kailangan. Di ba? Pag tinanong ko, ano ba kailangan ng tao para mabuhay? Ah, kailangan ko ng cellphone, kailangan ko ng wifi, kailangan ko ng internet, kailangan ko ng iPhone. Guys, ang basic na kailangan ng tao para mabuhay, tubig, pagkain, hangin, food, water, air. Kahit walang bahay, buhay ka naman ah. Ang dami nga dyan, di ba, kalat-kalat sa lansangan, buhay. Bakit? May tubig yan eh. May hangin, may pagkain. Basta may tubig, hangin at pagkain ka, buhay ka. Ganon din sa network marketing. Basta araw-araw kang may kausap na 10 at linggo-linggo may pay-in ka, boss, maniwala ka sa hindi, buhay ka. Isa ka sa magiging milyonaryo sa negosyo to. Pero tanggalin mo ang isa, may tubig ka, may hangin ka, isang taon kang tubig hangin lang, walang pagkain, boss, bupusta ko sa'yo, patay ka. Ganon din sa negosyo to, hindi pwedeng mawala ang isa. Kasi yung pangatlo, kikwento ko na lang mamaya yung pangatlo. May storya pa pala tayo. Kaya, kaya pala, no? Kaya may mga top performer tayo ngayon, guys. No? May top performer, may mga taong humahataw talaga, gumigising araw-araw, talagang ayaw sinaksaya oras. May mga tao naman, linggo-linggo may pain. Yung mga tao naman, wala. Puro sad story na lang. Wala akong pain ngayon puro kasi na lang. Ako, I don't believe on reasons. Kasi ako, may prinsipyo ko eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ganun lang kasimple buhay. Kunya, nakipag-meeting ka sa akin, oh, kamusta ka? Wala akong pain. Kasi. Dati nga, ganito. For me, simple lang. Dahil hindi mo talaga gusto ginagawa mo. Dahil pag gusto, may paraan. Pag ayaw, lagi may dahilan. Kapag puro dahilan ang kausap ng tao mo, shortcut mo na yung meeting, aksaya na tayo oras eh. Hindi niya ginagawa ng tama yung negosyo. Walang pinagkaiba yan sa storyang ito. Ang tawag dito si Rabbit and the Fox or the Fox and the Rabbit. Natawa kayo, no? The Rabbit. The Rabbit. The Fox and the Rabbit. Okay, isang umaga, yan na. Kwento muna tayo. Masyadong intense eh. Isang umaga, si Fox nakaupo sa ilalim ng puno. Biglang may nakita siyang rabbit. Sabi ni Fox, yung rabbit na yan ang lunch ko. So, nung nakita niya ni rabbit, palapit na ng palapit. Hindi siya nakikita ng rabbit eh. Bigla niyang hinabol yung rabbit. Nag-iikot-ikutan sila dun sa malaking-malaking garden. Paikot-ikot lang sila. 2 oras na silang paikot-ikot. Yung fox, hindi niya mahabol-habol yung rabbit. Pero humahataw na ng takbo si fox ha, dahil gutom na siya eh. Sabi nga niya, di ba, kakainin ko tong rabbit na to para sa lunch ko. Kakainin ko to para sa lunch ko. Pero nagtataka siya, hindi niya mahabol-habol. Tanghali na, hapon na, madilim na, gabi na, hindi pa rin niya nakuha yung rabbit.
End of story. Tapos na. Ano yung moral lesson dito sa storyang ito? Simple lang, guys. Bakit yung ibang tao may production, bakit yung iba wala? Simple. Because si Fox, baka ikaw yan. Ang iniisip mo lang yung lunch. Kakainin mo mamaya. Kaya hindi niya mahabol-habol-habol-habol si Rabbit kasi yung tinatakbo ni Fox para sa lunch. Pero ang tinatakbo ni Rabbit mas malalim para sa life. In Tagalog, kaya tumatakbo ang Fox dahil para may kainin siya. Pero hindi mo kayang talunin yung tao pag tumatakbo siya para sa buhay niya. Okay lang, wala akong pain. Kasi nandyan naman si ano, may mamaya may pagkain ako, may luto ako dyan. Pagkakain ko, tulog na ako ulit, bukas ulit. Straight, good morning. Libre. Pagkain ka, tulugan ka. Libre. Ginagawa mo lang kasi si JC para sa lunch. Kaya nga okay lang na wala kang resulta eh. Pero hindi mo ako kakayanin. Ginagawa ko to para sa buhay ko kasi pag wala akong napasali, wala akong kakainin. Pareho tayo ng negosyo, pareho tayo ng produkto, pero magkaiba tayo ng resulta kasi magkaiba tayo na tinatakbo. Eh, tanong mo sa sarili mo, are you here for lunch or are you here for life? Asan ka ba? Sometimes, di ba, may kasabihan, when you teach a man to fish, you teach him, you teach him how to live for a lifetime. But if you give a man a fish, you teach him to live for a day. In Tagalog, pag isang tao binigyan mo ng isda, tinuruan mo lang siyang mabuhay. Tinuruan mo lang, ano tawag doon? Diyos ko, Tagalog na nga. Binigyan mo ang tao, pag tinuruan mo mangisda, tinuruan mo siya mabuhay, panghabang buhay. Pero ang tao, bigyan mo ng isda ngayon, tinuruan mo siya mabuhay ngayon. That's the hard truth of life. Ako sa mga anak ko, I get mad at them pag isang araw wala silang kausap, isang linggo wala sila. Anak ko na to isang linggo walang pay-in, ay, ang long table kami niyan. Kahit anak, asawa ko. At hindi ko kinakausap yung mga kausap nila. Tanong nyo kay Rai, nandito si Rai ngayon. Nakita sila ng anak ko noong isang araw. But andun ako pero I never talk to the client. Because I'm teaching my daughter to live a real life. Are you here for lunch or are you here for life? Dapat dumating ka sa punto ng buhay mo. Oo, kompleto ka ngayon. May kotse ka, may bahay ka, may pera ka, may pagkain ka, kaya hindi ka humahataw. Pero bro, sana dumating ka sa punto, sis, sana dumating ka sa punto na kahit meron ka, yung hataw mo, hindi para sa lunch, dapat para sa buhay. Alam mo bakit? Madami kang mamomotivate na tao. Madami kang matutulungan, madami kang mabibigyan ng motivation, inspiration, madami kang mababago ang buhay pag yung ginawa mo, maniwala ka. Because yung mga tao nakatingin lang yan sa inyo. Ano kaya magiging resulta ni Keziah? Ano kaya magiging resulta ni Naomi? Ano kaya magiging resulta ni Kurt? Ano kaya magiging resulta ni Hailey? Guys, lalo na yung mga Gen Z natin, you have all the chances in life. Mahabang mahaba pa oras ninyo. You need to use your time properly. And every day, tell yourself, I am spending this day not for lunch, but for my life. Tandaan nyo guys ang hataw dito isang taon lang. 16 years old ka, 18 years old ka, 19 years old ka, 20 ka, dapat 22, retired ka na eh. Retired ka na hindi sa buhay retired ka na sa paghahanap buhay. Kasi nag enjoy ka na lang. Swerte kayo nagsimula kayo na maaga. I started 21, 23. May Lamborghini na ako, may Ferrari na ako, may bahay na ako, may condo na ako eh.
may bangko ako na ng 200 something old cash. Ang gagawin ko doon? Dapat, isang taon lang hahataw. Pero yung resulta mo dito, hindi kakayanin ng kahit sino may edad. Yun dapat tayo. Number three, every week may pay-in ka. Okay, to number three, importante to guys ha. Itong centering na to, ginawa to hindi para masaktan ka, magalit ka, mapikon ka. Hindi. Ginawa tong centering na to para matulungan tayong lahat. Ano ba ang real truth sa negosyong ito? Dahil mahal ko kayong lahat. Hindi ko kayo mamahalin ng ibang paraan. Mamahalin ko kayo ng tunay. I will teach you and I will show you the right thing to do because I know one day yung kikitain mo dito, ikaw lang din ang mag-e-enjoy, hindi ako. Pag bumili ka ng bagong mong Ferrari, hindi naman ako isasakay mo. Di ba sarili mo? Pag bumili ka ng bagong bahay mo, di ba ikaw din ang titira, hindi naman ako. Pag kinita mo na 1 milyon kada buwan, di ba hindi naman ako nagsha-shopping, ikaw? Ang point ko lang is, maging parte lang ako ng success mo, masaya na ako. Maging parte lang ako na malaman lang ng mga tao na magkasama tayo sa negosyo, tayo ang magkasama, masaya na ako nun. Daily centering. Gabi-gabi, magkakasama tayo as a team. Pag lumaki na team mo, magkakasama pa rin tayo. Alam ko may birthday. Katulad may birthday pa si Kurt. Pero nandito. Si Ann Garcia, pwede naman nag-celebrate pero nasa centering. Ganun na leader. Dumating ang panahon, merong namatay, may nabuhay, may nanganak, merong binuhay, may kainan. Kahit may kainan sa labas, may kung ano bang outing. Madami naman nangyayari. Pero ano ba naman yung 9 to 10 lang? Centering. Bigyan mo ng oras. Because guys, yung matututunan mo dito, higit pa to sa nilabas mong kapital. At ginibigay to ng grupo natin ng libre sa'yo. Ano lang nilabas mo? 17 million? 5,000? 200, 300, kalahati milyon. Pero multi-million na nadidinig mong araw na to. Hindi to tinuturo sa school. At lalong hindi dito tinuturo sa ibang network marketing team. Dahil doon bubula-bulahin ka lang, papower-powering ka lang. Power, power. Yeah, hindi ganun. Ako hindi ganun. Sasabihin ko sa'yo, walang power. Sasabihin ko sa'yo, ito gagawin natin ha. Hard truth. Ito. Tapos na. Tapos let our result be the loudness, the noise that they will see. Pero ako, nakafocus ako sa 1, 2, and 3. Yung resulta natin ang hahampas sa kanila. Ay po, hayop tong grupo tong mga to. Did you know that until today, there's no Filipino networker reach that amount at a certain period of time until today? Because what? Hindi tayo magaling. Because we have simple principles that we follow every day. And it is not complicated. Nakita nyo guys, hindi man ako komplikadong tao. Nakita nyo, isa lang ang damit ko. Hindi pa nagbago kulay. Diba, sa mga malalapit sa akin, alam niyo naman. Yun at yun lang. Because for me, simplicity can create duplication. When you duplicate, you create bigger network. You have to be simple at first. Ano ba yung gagawin ng mga tao mo? Kasi kung yung gagawin pa lang mahirap na, paano ka dadami? Centering. Spend time. Buti nga nandito si JM o kaya kung palagi pinapagalitan yung team leader niyo ng Olongapo, laging wala. Kahit may production ka, pero wala kang centering, mawawala yung production mo, tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Exactly. Yung production mawawala. Di ba, JM? Ang production mawawala. Pero kung may centering ka, yung Sasabihan ko kasi kaya mo. Ang production, oo, may production sila. May 5 cart nga silang parating eh. Okay lang yun. There's nothing wrong. Pero di ba sinasabi ko kanina, ang adobo, suka, toyo, bawang. Pag tinanggal mo isa, suka, toyo, iba pa rin lasa niyan. So ito yung sinasabi ko, pwedeng araw-araw ang kausap, pwedeng linggo-linggo may paying ka, okay na, di ako magsisenta, hindi guys. Tatlo yan eh. Hangin, tubig, pagkain. Subukan mo 1 buwan. Tubig lang, walang pagkain tsaka hangin.
patay ka. O babalik natin, hangin lang tsaka tubig, walang pagkain, patay. Isa lang mawala, tanggal. Kaya guys, kailangan, pamute lang ate, kailangan naka-inject na sa atin tong lahat na itong tatlo to, this is a daily routine that I need to do because this will make me live as a networker. And network marketing, as a networker, this is a professional career. Pumunta ka ng Lasal, meron na tong, tawag dito, meron na tong kurso. Tandaan nyo guys ha, sabi nga ni Jim Ron, you are the average of the 5 people you spend time with. Sa Tagalog na lang, gusto mo makilala kung bakit ka ganyan ngayon? Bakit wala kang pera? Bakit ang sakit ng ulo mo? Hindi mo alam saan kukunin tong mga bayarin na to. Hindi mo alam kung bakit baon ka sa utang. Bakit? Because what? Sino yung mga tao sa paligid mo? Meron ba tao sa paligid mo na who is inspiring you to go up? Di ba yung mga tao sa paligid mo ang ginagawa lang humingi? So, you are the average of the 5 people around you. Kasi that's why you need to be surrounded with people like us na every night, papagalitan ka in a nice way na, huy, gumising ka. Hindi sa'yo bagay 100 kada buwan, 200 kada buwan. Ang bagay sa'yo, 1 million kada buwan. Imagine mo may taong gumaganon sa'yo. Hindi ako papayag na 1 million ka lang kada, hindi ako papayag na bumaba ka na 1 million kada buwan. Para maging tao ang tawag sa'yo, dapat 1 million pataas ang kinikita mo. Hindi tayo mukhang pera, pero malaking bagay kapag meron kang hawak. You have to check the 5 people you spend your time with. Sumama ka lang sa mga addict, after 5 days, addict ka na. Sumama ka nga lang sa mga manginginom, kahit hindi ka umiinom ng buong buhay mo, after 5 days, umiinom ka na. Sumama ka na lang sa mga pastor. After 5 days, naku, Diyos ko po, bakit tumataas na yun ang kamay mo? Because we are energy. Kung sino yung lagi mong katabi, sino yung lagi mong kasama, magiging ganun ka. Ngayon, kung binibigyan mo ng oras itong gabi-gabi, like si JM, kahit nasa Olongapo yan, siya lang ang nag-a-attend sa buong Olongapo. Pero malakas ang kumpiyansa ko sa buong Olongapo, ito pinakamalaking grupo. Darating ang panahon ko pinakamalaking grupo. Bakit? Ang dami mong natutunan. Di ba topic natin kahapon? Good learning attitude, you learn, you teach. Wala kang na-teach kasi wala kang na-learn. Wala kang na-learn kasi wala kang pinakinggan. Kaya hindi lumaki network kasi wala kang naturo. Magsisimula to sa mga natututunan mo. Because life is a continuous learning. Kailangan may natututunan yung mga tao. May nadadagdag ka sa kaalaman nila araw-araw. You make your people better than yesterday. Hindi lang to about pera-pera lang. This is becoming a better person from you yesterday. Kaya may centering because these people around you will make your average. Dito sa atin, dumating ka dito na kumikita ng ng 200, 300,000, normal. 1 million, normal. Ang goal natin, 1 million pataas. Yung mga diamond dito, kami nila Andersia, 13 million pataas. Nakita niyo naman yung share screen ko kanina, di ba yung dream board ko? 1 million a day. Oh, paano yung PV? Paano 1 million? 13 million ang diamond. Kaya nga dinayamond ko pati si Chris eh. Isa-isa lang, dahan-dahan lang, pero pupunta tayo doon. Eh, importante, ginagawa ng paraan. Kaya huwag kang mawawala ng centering. Dito, pine-expand natin yung isip butukan mo. Ang tawag dyan, financial psychology. Maraming tao, 100, 200, 300,000 kada buwan, masaya na. Walang masama doon. Pero sinasabi ng kapatid, ang sarap mas mabuhay na mas malaki. Di ba? Sabi naman ni Lord dyan, di ba? Think big, ask big. Pray for big things because I'm a big God. Ang pray mo, God, bigyan mo 100,000 per month, okay na kami ng pamilya ko. Mabayaran ko lang yung kondo ko, bahay ko, okay na kami. Ayaw niya nun. Na-program ka kasi ng ganun. Ng media. Di ba nga sa media, ang sikat sino, mahirap. Ang sikat sino, yung walang pera. Mali. Basahin mo yung Biblia. Ask big. Live in abundance because I'm a big God. Yun ang bibigay ko sa'yo. Media, TV, they are built not to inform us, but to program our minds. Eh, hindi ako nanonood ng TV. Hindi ako nanonood ng Netflix. Tanong mo sa asawa at anak ko, never ako nakatapos ng Netflix. Pinoprogram lang yan eh.
Sa tuloy ikaw, akala mo mabuti akong tao. Ito lang buhay ko. Oo, tama na to. Mali yun. You are disrespecting God inside you because God wants you to have a big life. Because alam niya, pag malaki ang buhay mo, mas marami ka natutulungan. Marami ka natutulungan financially, madami ka na motivate, madami ka na babagong buhay. Kaya huwag kang papayag ng ganyan lang. Kunin natin yung pangarap mo. Pangarap mo, di ba? Tumira sa ganito, kunin natin ngayong taon. Partner ba? Kaya ba? Oo naman. Hindi naman kita bubulahin eh. Nagawa ko naman eh. Dati, nakatira lang ako sa Buendia, corner Pasong Tamo, 8,000 per month. Meron pa akong 6 days na walang bayad sa kuryente. Iniisip ko, buwan-buwan, paano ko babayaran yung upa ko? Bili naman ako bahay sa Ayala Alabang. Premier, 111, Lapu-Lapu Street, Ayala South Bay. Premier yun. Mabili naman ako kondo Dahil hindi isa, dalawa. Hindi sa anong lugar, sa BGC. Oh, mabili naman ako kotse, lahat ng brand, Lamborghini, Ferrari, R8, lahat. Lahat na maisip mo, meron. Hindi ko niyayabang yun. Because nirespeto ko yung Diyos sa loob ko na whatever I ask, He will give. Gusto niya malaking buhay para sa iyo. Correct? Guys hindi ito pagiging materialistic. It's just that when something big you have is you are respecting God because God is big. Ask big. Kaya nga binigyan na sa itong negosyo to. Once in your life, nagdasal ka na, Lord, bigyan mo ako ng negosyo, gusto ko yung binigyan naman sa yung JC Kaso nung binigay sa'yo, ayun lang. Nagdasal ka na araw-araw. Hindi. Law of attraction. Mali. Law of action. The real law is not attraction. The law of action. Kung ano yung lagi mong ginagawa. Tanghaling tapat, tumatawag sa akin si Jackie Wong. Ay, sir, call me, important. Bakit? Meron ako dito food card, hindi lang isa kukunin, kundi ganito, matapos na natin ito. Tanghaling tapat, nagne-network na. Nandito ba si Jackie? Bakit, check? Nandiyan ba si Jackie? Wala. Ilang taon na si Jackie? Ikaw, ang lakas-lakas mo. Punong-puno ka lang ng dahilan. Wala eh. Diyos ko, ilang taon na yung tao. Law of action, gawa mo ng paraan. Alam mo bakit? Hindi mo lang kasi talagang gusto. Yun ang katotohanan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. Tandaan mo to Huwag mong mamaliitin ang network marketing. Sa tatlong industriya, YouTuber. Yes, yan yung mga biglang sumunpot yung ganyang industriya, YouTuber na yan eh. Di ba dati wala namang YouTuber. Ang mga mayayaman dati, mga artista, di ba? Sila Vice Ganda, sila sa Hollywood, sila Tom Cruise, yun ang mga mayayaman. Pero nung nagkaroon ng internet, may tinatawag ng mga YouTuber. Guys, yung mga kumikita na 50,000 above, buwan-buwan nasa 366 lang na YouTuber. Okay? Sa mga artista naman, kumikita ng 500,000 pataas. 2,000 lang mahigit. Pero sa mga networker na kumikita ng $50,000 kada buwan, $50,000 kada buwan. YouTuber, 366. Artista, 2,700. Sa networking, 53,000. Ang layo nun. Ngayon, kung alam mong madaming yumayaman sa industriya ito, ba't ka nahihiya? Hiyang-hiya ka mag-invite kasi networker ka. Tago ka ng tago. Hindi ba dapat magtago yung mga YouTuber, actor kasi konti lang yumaman sa ginagawa nila? But di ba dapat mas proud ka na nagne-network ka? Kasi dito sa industriya ito, ang daming natulungan na tao, ang daming nagbago buhay. Dating ganito, naging ganito. Dating ganito, naging ganito. Dating real estate agent, 9 million per month. Dating artista, ngayon ganito. Dami, ba't ka nahihiya? Dapat mahiya yung iba, hindi ikaw. Tama mali. From 2006 to 2016, there will be 10 million new millionaires in the US alone. This is coming from the world-renowned economist. Network marketing ay negosyo. Kung paano mo nire-respeto ang doktor, abogado, teacher, lawyer, whatever, kung anong profesyon yan, engineer, architect, kung ano-ano pa yan.
Ganon din dapat ang respeto mo sa trabaho natin, sa negosyo natin. Ito para may idea ka lang guys ha. Sa Asia lang to, Asia. The top earners in network marketing noong 2021 sa Asia itself at someday makikita nyo tayo dito. Itatak nyo yan sa mga buto ninyo. Someday makikita nyo tayo dito. Mga mukha natin nakahampas dito sa litrato to sa Asia. At we will be the youngest among this circle. Tatak nyo yan. This day, May 9, 2024. Lalabas ang mukha natin dyan. May tumikita dito $16 million. $8.2 million. Alam niyo ba yung $16 million? I-multiply na lang natin guys ah. Guys, walang upa, walang payroll. Yan na, 16 million. 16 million, type natin na. 16 million times 57. 912 billion. Pucha. 912 million pesos. My God. My God. Mapa-monthly man, mapa-yearly man to. Kahit monthly or yearly, wala akong pakialam. Sabi mong yearly yan, that's 76 million per month. Ah. Guys, you have to be proud where you are right now. Ang ganda ng kumpanya mo. Stable na. Buong-buo na. Ikaw na lang. Guys, ang swerte na nga natin eh. Number one, ang ganda ng kumpanya. Number two, yung produkto natin, alam natin lahat, hindi to putyo-putyo katulad ng ibang company. Makapagbenta lang ng produkto kung anong vitamins A, B, C, D, E, F, G. Di ba? Packaging pa lang pangit na, di ba? Pero aminin ko sa inyo, yung kumpanya natin, napaka-arte sa produkto. Diyos ko po. Pupunta pa na ibang bansa makakuha ng produkto. Talagang quality. Makita nyo naman sa opisina pa lang pag pumasok eh. Talagang quality. Sa mga may-ari na lang, pag nakita nyo, di ba quality? Mula ulo ng talampakan. Quality. Hindi ka mapapahiya. World class. Ang goal ng company is maipanik ang kumpanya natin international. Lumalaban na tayo international. Ito para sa mga nakakapansin. Nakita niyo yung magazine natin, Pilipino ba? Foreigner na, di ba? Nakita niyo mga catalog natin, apps natin, di ba? Puro foreigner na. Tayo may pinakamadaming opisina worldwide, global. Bakit? Global ng kumpanya natin, hinahanda na ni Boss Joe, ni Boss Carl. Buong mundo ang para sa'yo, partner. Huwag mong tingnan to na maliit sa Show Boulevard lang, hindi. Buong mundo, ang ganda ng kumpanya, ang ganda ng produkto mo, ang dami mo ng opisina globally, ang gwapo pa ng partner mo. Ako yun. Diba? Package deal ka na. Ikaw na lang. Gagawin mo na lang yung sinasabi ng partner mo. Diba? Ulitin ko ang ganda ng kumpanya mo, ang ganda ng produkto mo. Opisina mo, gaganda. Hindi lang sa Pilipinas, di ka mapapahiya. Kahit sa pinakamayaman mong kaibigan. Yayain mo sa ibang bansa o dito sa Show Boulevard. Number four, imbitahan mo yung business partner mo. Ang gwapo pa. Grabe. Shit. Parang natawa kayo dun Shit. Parang daming nadismaya dun Okay. Di ba? Be proud on what we do. Be proud on your business. Because once you're proud about your business, people will join you. Huwag ka mahiya. Guys if, dali, JM, paano lang tayo? Mute. If, nawala, JM, pamit lang ako, JM, If we want change, If we want change, hindi ko matanggal na sa harapan ng screen ko, If we want change, if we want to change our situation, we first have to change ourselves. Gusto mo magbago yung sitwasyon mo? Wala kang pera, wala kang pambayad, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pagkain, wala kang pambayad ng tuition fee, wala kang pambayad ng upa, wala kang pera. That is the situation. Yung sitwasyon nandyan na yan eh. Andyan na. Nalugi ka, naubos yung ano mo, nabaon ka.
natalo ka. Andyan na yung sitwasyon. Na kung babaguhin natin yung sitwasyon, huwag mong tingnan yung sitwasyon. Tingnan mo yung sarili mo. We need to first change you. We have to change your perception. Because I believe for every situation, may lesson na binibigay sa atin ang Diyos. Lahat to may dahilan. Ba't ka baon sa utang? May dahilan yan. Huwag mong baliwalain. Yung iyak mo araw-araw, may dahilan yan. Yung hindi mo na alam saan mo kukunin yung panggasolina mo, may dahilan yan, bro. Yung hindi mo na alam saan ka manghihiram ng pera, makatawid ka lang, may dahilan yan. Ano mo sa akin ang dahilan? Simple lang. Yan yung dadalin mo sa harapan pag tinawag yung pangalan mo nung inawardan kang multi-millionaire. Na once in your life, simpleng panggasolina, wala ka. At pag sinabi mo yun, madaming tao, madaming tao kang matutulungan kasi same situation na meron ka dati. Na kung nandun man sila, kaya nilang bumangon. Yun ang dahilan kung ba't ka nandyan. Para may maganda kang kwento. Huwag mong baliwalain. Huwag mong baliwalain yung dilim na pinagdadaanan natin ngayon. Oo, madilim. Pero may kasama ka naman eh. Andito kami. Oo, mahirap. Oo, alam ko. Pero habang nahihirapan ka, di ba ang sarap may kasama ka? Kami. Whatever the situation, nandyan na yan. Gagawin na lang nating istorya yan. Someday, pag tinawag ka sa harapan ng tablado, Mr. Ganito, Miss Ganito, Miss Jackie Wong, Mr. Franco, Miss Jen Franco, Miss Andercia, Mr. Kurt, Miss Tahin lahat. Miss Ana Resio, Harleen, Keisha, Hailey, Harley, Peewee. Lahat ng kwento natin totoo. Once in our life, hindi namin alam ang gagawin, pero nakabangon kami. Kung ikaw nandyan, nakaupo ka, nakikinig ka sa amin na multi-millionaire, kung nandyan ka, kapatid, isa lang sabihin ko sa'yo, may pag-asa yan. Eh, huwag kang bibigay. Yun ang storya mo. You are a master networker. Lagi mo sasabihin sa sarili mo yan. You have to be a proud networker. Kung gaano ka ka-proud sa anak mo na nagtapos sa Lasal, sa Ateneo, di ba proud na proud tayo mga magulang? Ay, anak ko, nagtapos sa Lasal, nagtapos sa Ateneo, nagtapos sa Assumption. Di ba proud ka? Kulang na lang ay bandera mo sa tarpaulin niya, nagtapos ang anak ko sa magandang eskwelahan. Because alam mo, maganda ang kinabukasan niya. Ganon din, dapat ikaw. Proud ka na networker ka. Kasi alam mo, madaming yumama sa negosyong ito. Hindi lang nila alam. Hanggang ngayon, nai-scam pa din sila ng mga tao sa paligid nila. Anak, aral ka, trabaho ka, magtrabaho ka sa ibang bansa, magsapalaran ka doon. Di ba scam yun? Ang dami naman nagtapos sa pag-aaral ah. Hindi naman lahat gumanda buhay. Di ba scam yun? Bakit sa networking binisisi na ang dami sumali, di yung mama? Di ba mas madami nag-aral? Ngayon nagtapos addict na kulong pa. O di ba scam yun? Ba't mo sinisisi networking? Wala sa networking yun. Sa tao yun. Ang dami naman nag-take ng doktor ah. Ang dami nag-take ng engineer. Hindi naman lahat yumaman ah. Eh di scam yun. Ang dami naman nag-artista. Lahat ba sumikat? Eh di scam yun. Hindi networking. Dito nga mas madaming yumaman. Before we end this meeting, tapos na tayo. Sakto ba? Sakto ba time ko? Dali ah. 10:70 na. Sorry. Before we end, happy birthday, Kurt. Before we end, guys, before we end, we believe, God will give you back the years that you lost. Kung ano man yung mga natalo mo, nalugi mo, tinayaan mo, nawala, nasunog, tinakbuhan ka, niloko ka,
Inaasahan mo, lahat ng nawalang yan, lahat yan babalik. More than you ask for. Bago tayo matapos lahat, don't forget, God first. Maraming salamat po at sana nag-enjoy kayo sa centering natin. I love you all at gusto ko lang at least lahat kayo makatampanik sa entablado, ma-awardan kayo ng 1 million earner per month. God bless you all at maraming maraming salamat po. I am PB Guasque at sana po sa maliit na paraan na aking kayang gawin, sana po nakatulong po ako sa negosyo nating lahat. Good night and see you all tomorrow. Goodbye! Good night. Bye. Bye, tita. Partner. Good Bye! night, everyone. Bye. Thank you. Thank you so much. Bye.